At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po si episode 3 para kay season 3 natin dito kay Solo Leveling. At wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. So nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos sa biglang pagkatakot nito ni Miss Selnar at nagsisigaw-sigaw na nga siya rito. So kaya naman dahil dyan ito nga nagpanik na, nagkagulo na dito kala Jinwoo at ito tinutukan siya ng baril. Sabi nga nito nung private guard, walang yaraw itong si Jinwoo, ano yung ginawa niya dyan kay Miss Selnar. Pero ito dali-dali si Michael Connor inawat itong private guard, sabi niya nga dyan na ibaba itong baril dahil sa tingin ba nila sino itong tinututukan nila ng baril dyan. At nawang continuation niyan is ito naman na. So ito dali-dali lapit itong si Michael Connor dito sa private guard kasi tinutukan ng baril si Jinwoo. Sabi niya nga dyan, baliw ka ba? Hangal ka? Sabi niya ganyan. Pero ito sumasagot yung guard, sabi niya nga dyan, kasi may nangyaring kung ano din kay Mrs. Selnar. Pero ito nga sabi ni Michael Connor, kung nag-aalala sila kay Mrs. Selnar ay ialis na kagad nila dyan si Mrs. Selnar. At ito nga ngayon ay yuko-yuko ito si Michael Connor dyan kay Jinwoo. Sabi niya nga dyan, pasensya na kasi naging impolite itong mga bodyguards nga dyan. At then ito nga ngayon ay parang nahihiwagaan dito, naguluhan si Jinwoo. Sabi niya nga dyan na sige okay lang. Pero yun, tingin-tingin siya kay Mrs. Selnar. Sabi niya bakit? Ayun nangyari nga kay Mrs. Selnar. At then ito ngayon biglang lapit ulit si Connor dyan sa private guard. Grabe galit na galit siya. Sabi niya nga rito, kung etong insidente na to nangyari sa harapan mismo ni Thomas o kaya ni Lu Jigang, sigurado lahat sila dyan ngayon patay na, sabi niyang ganyan. So ito, pinapawis itong private guard. Sabi nga ni Connor, wag mo kakalimutan to, sabi niyang ganyan. So ito kasi narong move itong guard na nga na to kay Jinwoo. At pagkatapos nga niya na ito nga baling ulit itong si Michael Connor dito kay Selnar. At ito nga talagang nanginginig dyan itong si Mrs. Selnar. Kaya sabi niya rito, ayun nangyari, ba't ba siya nagkaganyan? At ito nga, ang dami raw pawis ni Mrs. Selnar saka ang lamig nung kanyang pawis. So ito tingin-tingin dito itong si Mrs. Selnar dyan kay Michael Connor at salita na etong si Michael Connor dyan kay Jinwoo naman. Sabi niya nga dyan, pasensya na pero mukhang di maganda etong ang yung condition, yung health ni Mrs. Selnar, kaya okay lang daw ba na-cancel muna itong kanilang appointment at tatawagan na lang nila yung si Jinwoo. At ito nga tinawag na rin ni Mr. Connor itong si Adam. Sabi niya nga napakihatid na itong si Jinwoo. At then after niya na ito nga ngayon balik dito kay Mrs. Selnar, talagang nanginginig siya, talagang takot na takot. At eto pati yung mga kamay niya talagang nanginginig. So dito salita na si Mrs. Selnar. Sabi niya nga dyan, isa siyang hari at isang napakalakas na hari. So dito nagulat itong si Mr. Connor. So parang natakot pa siya Sabi niya nga dyan, ang ibig sabihin ba nito si Jinwoo, kasing level niya, kasing lakas niya yung mga national na hunters. Pero eto nga, ang bilis ng iling dito ni Mrs. Selnar. Sabi niya nga dyan na hindi ganun. At di niya nga raw maintindihan ngayon niya lang daw na experience yung ganito. So not sure daw siya kung kasing lakas si Jinwoo yung ibang mga national level na hunter, pero isa siyang hari na iba talaga sa lahat. At eto nga, nung tinignan niya raw etong bagay na to, tinignan din siya pabalik nito. At eto ngayon nanginginig etong si Mrs. Selnar. Sabi niya nga dyan yung nakita niya dyan kay Jinwoo, hindi si Jinwoo kung hindi yung endless darkness sa loob-loob ni Jinwoo. At tinitignan daw siya nito. Grabe. So kaya takot na takot dyan ito si Mrs. Selnar. Kala mo bangungot yung pinasok niya dyan. At ang matindi pa nga raw dito, etong si Jinwoo, wala siyang limit. Sabi ng ganyan, limitless daw si Jinwoo. At so ito ngayon, alis si Jinwoo din sa may building. So grabe, ang intense na nangyari sa kanila dito. Pero ito nga, pagkatapos dito sa side nila Jinwoo, ay talo naman dito yan sa side nila Chairman Go. Dahil ito nga si Chairman Go ay parang nalulungkot siya na naiiyak. At sabi niya nga rito na wala na, patay na si Hunter Byunggo. Pero nag-retire na raw kasi si Hunter Byunggo, kaya hindi nila matawag na ng isang hunter ayang si Hunter Byunggo. Pero ganun pa man rin, napakarangal nga raw nung ginawa niyang sakripisyo dyan sa may Jeju Island. So kaya nga, ang bigat daw talaga sa loob nito ni Chairman Go na oo, natapos nga yung raid doon sa may Jeju Island, pero namatay naman din yung si Hunter Byunggo. So kaya nga sabi niya rito, simula ngayon ay mas marami pa mga obstacle yung kakaharapin nila. At this time ay hindi lang daw magiging isa lang yung magiging sakripisyo, baka mas marami pa, sabi niyang ganyan. But then maya pa eto nga, biglang nag-ring na etong kanyang phone. At dito nireport sa kanya na mayroong nagbukas na gate dun banda sa may kalagitnaan mismo ng daan. At isang B gate pa yung nag-open. So ito nagugulat etong si Chairman Go. Sabi niya nga dyan, kung B yung gate na nag-open, ibig sabihin hindi yan pwedeng tapusin o hindi yan kayang tapusin ng mga average lang na grupo. So kaya ito sabi ni Chairman Go, sige hahanap siya o kokontak siya ng mas malakas at mas malaking guild. At eto ngayon naalala niya
niya, teka lang, di ba? Etong si Jinwoo may office siya na malapit dun mismo sa may area. At eto nga ngayon, balik ulit dito kay Jinwoo dahil eto nga nata-traffic na dyan. Etong si Jinwoo. At then pagkatapos nga niya na eto nga, balik ulit dito kay Mrs. Selnar. So eto naaalala ni Jinwoo kung ano yung nangyari kay Mrs. Selnar. At sabi niya nga dyan, ano kaya yung nangyari kay Mrs. Selnar? So hanggang ngayon talagang hiwagang-hiwaga dyan. Etong si Jinwoo. At then, eto nga ngayon, balik dito sa may traffic kasi nga walang galawan. Etong mga sasakyan at nandiyan din na ipit sa traffic ang si Jinwoo. At so eto ngayon ay habang traffic nga dyan, kinontak na ni Chairman Go etong si Jinwoo. So ito sagot-sagot ni Jinwoo itong kanyang phone at dito na nga sinabi ni Chairman Go na may nag-appear na isang B-gate dyan mismo sa kalagitnaan ng kalsada. So kaya nga ito sabi ni Jinwoo, kaya naman pala sobrang traffic dito dahil sa gate na yon. At ito sinabi na nga ni Chairman Go na okay lang ba na si Jinwoo na yung bahalang umasikaso, yung tumapo sa gate na yon. Pero ito nga biglang sabi ni Jinwoo na okay lang ba yon na wala naman siyang permission tapos siya yung pupunta dun sa gate para nga mag-close nun. Pero sabi nga ni Chairman Go, sa tingin ba ni Jinwoo kanino humingi ng permiso para nga pumasok dun sa mga dungeon? So sabi niya, sa Hunter Association. At ito sabi nga yun ni Chairman Go, sino ba ako? At so ito, natawa si Jinwoo kasi chairman na nga ng Hunter Association yung kumakausap sa kanya dyan. At then, ito nga talo na dito kung nasaan nagbukas itong portal na to at ito inaasikaso na nga nila yan. At nire-report na nga kung ano yung nangyayari dito. At ngayon maya-maya pa ay biglang may dumating na nga dito at papasok na din sa may dungeon. So ito inaawat nung agent. Itong dumating sabi niya nga dyan, ay teka lang, saan ka ba nanggaling? Di ka pwedeng pumasok dyan nung wala kang permission. At itong pagtingin niya, si Jinwoo yung papasok niya sa may dungeon. So nagulat itong agent, sabi niya si Jinwoo isang S-class hunter. At ito sabi nung agent, pero ganun pa man rin, hindi pwedeng pumasok si Jinwoo dyan sa may dungeon hanggat wala siyang permission. So dapat daw hindi ini-ignore ni Jinwoo yung process. Pero ito nga, parang natawa si Jinwoo at ito kinontak niya yung si Chairman Go. At ito maya inabot niya na itong phone dyan sa agent. Sabi nga ito ng agent, bakit sino yan? Sinong kakausap sa akin? Sabi niya ganyan. At sabi nga ni Jinwoo rito, isang tao na hindi mo may ignore. Sabi nga ganyan. At eto nga ngayon, kinausap na ni Chairman Go etong agent sa sinabi nga na inutusan. Yang si Jinwoo na siya na yung umasikaso dyan sa may dungeon na yan. At then pagkatapos nga niyan, ay eto nga ngayon, pasok lang dire-diretso yung si Jinwoo dyan sa may portal at after niya, boom! Dito na nga bigla naging red gate itong portal na to at pagpasok nga dyan ni Jinwoo, gubat yung sumalubong sa kanya dyan. So sabi nga ni Jinwoo, sigurado, red gate itong napasukan niya. At then ay dito na nga ngayon nilabanan ni Jinwoo yung mga halimaw dyan at tinapos itong gate na to. So eto yung nakita natin guys naman dun sa ending na ni season 2. So napanood nyo naman na siguro yon. At dito na nga ngayon sinabi ni Jinwoo na mag-move on na nga raw sila sa next target at sa next level nila. At dito na ngayon pinakita itong mga next nga nakakaharapin nito ni Jinwoo. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 3 natin para kay season 3 ni Solo Leveling. At so ayan guys, ay ulit maraming salamat sa walang sawang pagsupport sa channel natin at sa panonood dito kay Solo Leveling. So ganun pa rin kung trip nyo na ituloy-tuloy itong si Solo Leveling ay pa-comment lang guys dyan sa baba. At ayun nga, ay establish lang natin dito yan, tapos sa susunod ay lilipat na natin yan dun sa second channel natin. So para hindi lang magulot, saka yun nga kasi manuwa kasi itong si Solo Leveling. So yun lang naman, so hintay-hintay lang para sa ibang mga anime request nyo pa na gustong i-manga series natin. So yan, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin. So yan, so kita-kits tayo ulit.